Burying her now is strategic. Ang paglibing, literal ko lang ha, ang paglibing kay Hanilet ay strategic. Nakita nyo? Huwag kasi magpapaniwala. Hindi porket attorney. You know, alam mo ako, I'm telling you, hindi ako nagyayabang. Yung mga abogado nag-handle ng case ko, I object. Meron, hindi ko lang pwede banggitin. Yung lawyer ko, okay? Meron siyang sinabi sa akin na kagustuhan ng plaintiff, ng mga demonyo sa Pilipinas. Pagsabi niya sa akin kaagad, no, they're not covered of that. Sorry, I cannot just say, okay? Kasi alam mo na, protektado din, you know, ay protected order. Sinasabi ko, hindi mo pwedeng payagan yan. Sabi ko doon sa abogado ko. Hindi mo siya pwedeng payagan kasi yan ay labag sa batas ng California. Hindi sila sakop yan, Eh, ang sabi ko, itong abogado ko. Diba? Maari kasi overloaded sila, ang daming kaso, ganun. I speak up. If I feel like mali yung abogado ko. Ang sasabi niya, okay, yeah, I think you're right. Maybe I'll talk to the judge. Sabi ko, yeah, you have to talk to the judge. We cannot allow this, you know, bangag, no? Hindi ko sinabi yan. We cannot allow these people to manipulate us here in California. You have to do this, Nagsasuggest ako. Hindi abogado mo yan, tango-tango ka lang. Yes, attorney. Fuck all of them. Even I'm not a lawyer. I can fire a lawyer if I want to. You know what I mean? Yun, mga kababayan. Hindi, kayo kasi sa Pilipinas, ito mentality natin dyan. Pag attorney, bow. Pag senador, bow. Ako, sampal. Mga giatay. Ginagago tayo. Another day, another regal shocker. Diba? Sabi niya, so, burying her now is strategic. Imagine mo the word na ginamit niya. Burying her now is strategic. Ang paglibing, literal ko lang ha, ang paglibing kay Hanilet ay strategic. Nakita nyo? You have to learn how to choose words, darling. Another day, another budol, sabi ni Reb Clablo. Very, it removes a known incident from the courtroom narrative. It shows, sabi niya, that the defense camp is capable of restraint. Okay? So sinasabi niya, ang kay Hanilet ay magandang pagpapakita na, you know, sa trial o let's say sa pag-decide ng interim release na, you know, hindi makita sa libing si Hanilet dyan sa picture. Parang ganon. Kasi hindi siya maganda. Dahil nga, you know, masyado siyang, you know, narrative yan namang alpot na masyadong emotional si Hanilet, na ganito, na ganyan. Sabi niya, it shows that the defense camp is capable of restraint. Okay? Meaning, na ang defense camp ay kaya nilang siwetuhin yung family member. So, merong power si Kaufman to sakalin si Hanilet o i-bury si Hanilet. Sabi niya, it weakens the prosecutor's claim that Duterte, if released, could inspire interference. So, diba? Intindi nyo? So, maganda, literal ko lang, this is my words, maganda, sabi niya, na inilibing si Hanilet sa limot, parang ganon. Kasi strategic ito sa part ng depensa. Then, pinapakita daw ng defense camp na kaya namin i-restrain yung mga pamilya na nanggugulo or whatsoever. Kasi pag na-release si Pangulong Duterte, you know, wala na mga interference na ganyan. Anong kaputahan yan? Hindi mo, talaga bang, well, hindi ka nga ina, no? I can't alpotera believe. Ayoko na sabihin yung F. I can't alpotera believe, mga palangga, na ginagawa ng isang abogado ito. At the fact na nagpapakilala sila na supporter sila ni Pangulong Duterte. Sabi niya, and with Duterte's interim release, hearing set this September, optics are critical. Ang sabi niya sa optics, one misstep can tilt judicial discretion. And Hanilet, as strategic as it sounds, may have become too unpredictable for courtroom sympathy. Okay? Unpredictable si Hanilet. Kita ninyo mga sinasabi, Kaufman move may be cool, but it's calculated. Okay? And Roque, he's waiting in the wings, ready to say, I warn you. And in the end, sabi na, this is not just about Hanilet being barred. It's about how, in the eyes of international justice, even loyalty can become a liability. Kita mo mga kapalangga, sinasabi niya dito na even loyalty, Hanilet is loyal to PRRD, and not only loyal, concern, nag-aalaga, nagmamahal kay Pangulong Duterte. So naging liability na ngayon si Hanilet dahil dito sa
behavior ni Hanilet na sinasabi niya noong March, oh my God, noong March 11 na kung saan kinidnap ang Pangulong Duterte at ginagang up ng mga jutang gini ng mga pulis itong si Kitty. Di ba, mga kababayan? So, kitang-kita ninyo na sinasabi ng taong ito, okay, na talagang si Hanilet dito ay si Hanilet talaga ay burden or liability. Ang dami-dami pang if you look beyond black and white, chuchu-chuchu. Ang daming mga kababayan, ang daming sinungalingan itong mga taong ito. Yes, somehow. Okay, yung tama lang ang sinabi niya, yun yung pag-cite niya ng yung article ng ICC Rome Statute, 'di ba? Parang, itapon muna si Hanilet kasi hindi siya maganda. Yan ba utos sa inyo ni Alpotera at ni Mangga? Kasi sinasabi na si Hanilet unpredictable. Masyadong ano tawag dyan? Yun nga, emotional or anytime pwede siya maging marahas, ganyan-ganyan. Yan, pinipicture nyo si Hanilet ng ganyan-ganyan. Kasi nga, mayroon kayong intention. Ang intention talaga nila palangga, pabangon si Kaufman dahil nga pinaviral ko si Kaufman. Dahil sa ginagawa ni Kaufman na mapapalaya niya lang si Pangulong Duterte 100% kapag siya ay Siya ay inimbita ni Bangag dyan sa Malacanang. Kaya kailangan isakripisyo muna si Hanilet. Even si Hanilet ay love-love ni Pangulong Duterte. Lagi siyang hinahanap, 'di ba, kay Kitty at si tawag dito. Pero hindi nyo pa rin naintindihan yung mga yon. Paano maging strategic ito? Paano maging strategic ito kung sana si Kaufman ay hindi siya nagdadakdak dyan na sinisira niya bilang isang lawyer, hindi siya dapat, napaka-unprofessional niya, walang code of ethics, na si Harry ay galit na galit siya, inggit na inggit siya, hindi naman pinanghimasokan ni Harry ang ICC. Sabi ko nga, domestic legal remedy ang pinag-uusapan natin dito. My God, burying her now. Di ba? My gulay, grabe itong mga hayop na ito mag-twist. Mga kababayan, hindi maganda itong mga sinasabi nila. Ito mga optics na ito. Kung ako ang nandoon kay Hanilet, sabi ko nga sa inyo, kung may AR-15 ako nung panahon na yon, nandun ako sa Villamor, ubos lahat yung mga nandoon. Ibubwis ko buhay ko sa ngalan ng anak ko, sa ngalan ng mahal ko. Kahit sa iyo, may mga panahon, may mga pagdarating na pagkakataon na hindi tayo mag-a-agree sa isang bagay. Sino kinatatakutan ni Maharlika? Ako matakot kay Regal Shaker? Matakot ako sa kanila? Kinawawa nila to si Hanilet? Kasi ako nakita ko siyang umiiyak. Yung sakit niya, naramdaman ko bilang babae, bilang nanay. At nakita ko, yung Villamor, nakita nating lahat. Si Regal, nanay ba siya? Regal is tainted, sabi ni Catherine. Sinasabi niya na breach. Kahit mag-google kayo dyan, walang binreach na contract. Kahit tanong nyo si Attorney Panelo, si Delgra, si Dilima, kahit itanong nyo dyan, walang binreach na contract si Hanilet. Dahil ang tinanong niya, ang guidance na hiningi niya kay Harry Roque, it's not about ICC case. It's about outside ICC case. So what the fuck, Dilupak? Takot na takot. Ako takot kay Regal. At ang ganda-ganda ko ngayon. Napansin nyo ba? Ayun, naglagay ako ng mga dramatization, no? That's Iconic Claire Collective, di ba? Kaya kailangan nyo mag-Iconic Claire Collective. Nako, packaging na lang kasi kulang dito. Nabibisi-bisiyan ako, ayan, no? Kailangan maging ang alindog ko, iconic. Pati ang aking shampoo ay Iconic Claire Collective.